guys, for today's video, papaliguan ko itong puti sa ilang buwan pa lang itong puting pusa na kain ko sa may kantin sa school namin. Ang baho na kasi. So ayan, papaligaw ko na siya bago siya kumain. So ito, pagpapakulo ko siya ng mainit na tubig para hindi siya mawala kapag malamig yung tubig. Kasi rin may mga pusa. Wait natin, isandot lang naman ito. Pakinintay natin yung tubig na kumulo, ready na natin yung pampaligo niya. So nakita akong pwede daw yung tabo. Ayan. Hindi na siguro papaligo na dahil ang papaligo lang naman sa puting pusa. Tapos ito na yung pamunas niya, ready na rin natin. So after kumulo ng tubig, gawin natin siyang maligam-gam para hindi siya ginawin. At after mapafire ng mga gamit, linitan ko ng puting pusa sa kwarto at kukuhanin ko na siya. Ayan na siya. Akala mo papakainin na kita ha? So ayun, dahan-dahan lang sa pagpapaligo kasi nakakalmot talaga sila. Feeling nila malulunod sila ganun. Tapos tinatapat ko talaga siya dun sa may dingding para yun yung kalmatin niya at hindi ako. Konting basa para bumula yung sabon. Tapos sabon ng maigi. After nun, sabon maigi, mababad yung sabon. Banlawan ng maigi. Mabilisan yung pagbabanlaw para hindi siya magwala. Kasi yung mga pusa, marunong mabilis ng katawan niya. Pero syempre, dapat paliguan din. Hindi totoo yung hindi dapat pinapaliguan ng pusa. Dapat paliguan din sila kahit pa paano. At hindi palagi. Kasi di ba may kasabihan tayo na kapag daw pinaliguan ng pusa, uulan. So, kung maulan na ulan talaga, maaraw-araw talaga. Yan lang. So ayun, after paliguan, dapat talaga na wala sa maigi para mabilis siya matira. Lalo na yung tinga, linisin. Kasi may mga nagiging infection din yan. Yung mga ganitong kaliliit na pusa talagang kutuhin. Kailangan talaga tsagaan na kutuhin talaga. Buti na lang ako marunong akong magkuto. Talent ko ata ang pagkukuto. Yung, as in, nahuhuli ko agad yung kuto. Oh my God! Pinamara sa akin ito para magkuto ako. Lola ko kasi magaling din magkuto eh. Hindi po isang dampot lang kuha agad. So ayun, magagamit ko siya dito sa pusing pusa na pinaliguan ko. Ayan, kutuhan ko siya. Napakadami niyang kuto, grabe. Talagang tiyagaan lang sa pagsusuyod, sa pagpapaligo. At kung may mga alam kayo na pwede gamitin dito sa kuto nito, comment down niyo na po para mawalan na siya ng kuto. Ayan, gamit na gamit ang talent ko sa pagkukuto ko sa kanya. May napakadaming kuto, maliliit na lalaki, malilintog. Tumudugo pa tuwing titirisin mo siya, sarap matulog. Kung may alam kayong gamot para sa ganito, comment down niya na kung ano yung mga ginagamit niyo sa mga pusa niyo, kung suyod ba yan, kung shampoo ba yan, sabon, spray, or anything. I-comment down niya na yan. Para masubukan natin ang iba-ibang pangtanggal kuto dito sa puting pusa na nakuha ko sa kantin ng school namin. Para maalis na tong kuto niya dahil walang humpay sa kamot ng kamot. Tapos kulay puti pa siya, wala siyang design as in para siyang plain na bond paper na walang sulat. Kaya kitang-kita yung mga nangingitim ng mga kuto. So yun, maraming salamat sa panonood sa pagbigo ng aming pusang puti. Hintayin namin ninyo mga comment. Maraming salamat.